Hello mga ka-farmlads, sa mga buyers ko po na naghahanap ng small cat, ayan, ito na po yung pagkakataon nyo para ma-grab to. So, pasensya na po kayo, medyo natagalan po kami mag-upload ng mga properties na small cat, and then bukod doon yung mga properties po na along Barangay Road. So, medyo nahihirapan na po tayo makatagpo ng mga ganyang quality property. Pero, ayan, meron naman kami i-offer sa inyo for today. Si property po ay nakalocate dito sa San Narciso, Quezon, and then si property, kagaya ng nasabi ko, ay along Barangay Road po tayo. So bago tayo pumasok kay property at bigay yung full details, pero explain ko muna po sa inyo about dun sa pinaka road po natin. Ano po, kung matatanong po nyo yung car namin na yan, dyan po kami nag-park kasi nandyan po yung pinaka end nung barangay cemented road natin, and then pagdating dito medyo na-stop na siya. So napaka-igsi naman po. I think mga nasa 100 meters lang yung hindi inabot ng ating cemented road patungo dito kay property. Pero ang kagandahan po nito ay si property po ay nasa 1.5 kilometers lang, makakalabas na po tayo ng pinaka national road. Pero kompleto naman po, ano po, meron na po tayong source ng kuryente, and then pinakamaganda dito, yung pinaka source ng tubig natin, napakaganda. Ayan lang po yung pinagkukuhanan, and then kung makikita nyo po yung bubong na yan, mamaya lalapitan natin yan. Diyan po kumukuha ng source ng tubig ang buong barangay dito. So, katabi lang po ng ating property na binibisita natin for today. So, mamaya i-explain ko lahat sa inyo yan. Bibigay ko yung full details. Pero po, syempre, bago tayo pumasok kay property, as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibablog po natin. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Pasok na tayo. Dito po tayo papasok. Pero, pahabol lang po. Si property po ay nasa 80 meters po ang pinaka frontage niya. Hanggang doon po yan sa may pinaka mahogany. So nasa 80 meters ang ating frontage dito sa may pinaka barangay road. So let's go. Pasok na tayo. Ang daming kawayan ni property bukod sa maraming mahogany. Yan, kitang-kita nyo naman po. Dito pa lang sa may pinaka kalsada kung gaano karami ang mahogany na yan. So mamaya bibigay natin yung bilang ni mahogany ko, ilan talaga siya. Nag-iikot na yung aking mga kasama na iwan ako. Wow. So meron tayong mga suha, ang dami. Ganda. Quality. Ang ganda. Ang lamig sa mata ni property. Ayan. So, napansin ko, buhat doon sa may pinaka barangay road, medyo pumasok-pasok pa lang po tayo ng kaunti. Pero, ang daming laman ni property. Bukod doon sa mga niyog na namumunga na, may mga bagong tanim po silang mga niyog. Ano po, ayan po oh. Sunod-sunod yan. So, mamaya tatanong natin kung ilan yung bilang din ng ating niyog. Kagandahan nito, meron tayong return income. So kanina habang nag-iikot po tayo, yung guide po namin medyo ini-interview ko na ng konti. So sabi niya po, ito pong si property ay bagong sukat. So pwede na pong hindi magpasukat yung ating makakabili nitong ating si 1.6 hectares po. Ano po? Yun namang mga saging natin dito, meron tayong saba, meron tayong lakatan, meron din tayong bungulan. So, iba't ibang klase naman po yung binubunga ng ating saging. Ito naman pong mangga na to ay kinalabawan. Pa rin tayo kay property. Wow, may mga biik. Ang cute. Ayan po oh. So pwedeng pag-alagaan po si property ng mga baboy. Ayan oh, katulad niyan. May malaking puno ng mangga tayo. And then kasalukuyan siyang namumulaklak. Ang cute na mga pigs.
magandang idea rin po yan. Tayo po ay mag-alaga rito ng mga baboy. Kagandahan kay property, 100% flat po ang ating area. So, napakadaling linisin. At wala na po tayong halos itatanim dito. Kasi puno na siya. So, nasa 80 pieces po yung ating namumungang mga niyog. And then, siguro po, I think mga nasa 50 yung ating mga bagong tanim na niyog. Yung pong mga bagong sibol na yan. Yung ating naman pong puno ng saging ay halos nasa 150 pieces. Ang ganda. Kagandahan din po kay property. Hindi siya masyadong masukal. Bali, ito lang po yung pinakasukal niya, yung mga damo na yan. So, madali naman yan linisin. Yan naman po ay tatabasin lang. Halos mga bata pa po yung ating mga namumunga niyog. So medyo matagal pa natin itong pakikinabangan. Kung kayo po ay magta-travel para bisitahin po si 1.6 dito sa San Narciso, at kung kayo po ay galing from Manila, kayo po ay magta-travel lang halos nasa 6 hours. Depende po yan dun sa sasakyan nyo. Pero kung may sarili po kayong sasakyan, halos nasa 6 hours lang naman po. Nandito na po tayo kay property. Kagandahan din po dito sa lugar ng San Narciso. Marami tayong mga white sand na beach. So habang kayo po ay nagtitingin-tingin ng mga property rito, or kung gusto niyo mag-avail ng mga property dito, meron po tayong magagandang mga pasyalan dito, mga white sand na beach. Ayan. So malilibang kayo rito sa lugar na to. So, ang ganda pa rin dito sa may pinakalikuran. Bali, nandito na po tayo sa may pinaka-boundary niya to another property. Kung makikita po nyo yung mataas na part na yan, yan po ay hindi nakasama. Dito lang po tayo sa pantayan kung saan nandun yung aking mga kasama. Diyan lang po yung pinaka-boundary natin. Kaya si property po ay talagang 100% flat. Kasi yung medyo slope na yon hindi na po yun nakasama. Bali, nandito po yung pinaka-muhon nila dito sa may puno ng saging. At kung tayo naman po ay lalabas sa ating property at pupunta po tayo sa ating town proper, kung saan nandun yung ating munisipyo, palengke, tayo po ay nasa 2 kilometers. Kagandahan po ng ating 2 kilometers, puro cemented road po yung dadaanan natin. So hindi magiging hassle po yung pagpunta po natin kay town proper. Paano po? At kagandahan din po nito, buhat dun sa ating pinaka-property, meron pong mga namamasadang tricycle dito palabas dun sa ating national road. And then paglabas po ng ating national road, meron pong mga namamasadang jeep naman dyan, or tricycle, bus, ayan. So talagang walang hassle po pagdating po sa ating transportation. Ang maganda rin din po dito, 100 meters lang po yung hindi natin cemented road. Lahat po ay cemented road na. Yun nga po yung naputol na kalsada patungo dito kay 1.6 hectare. Pero soon magkakaroon na rin ng cemented road yun. Ganda, no? Ganda. Hindi nakasali yung pabundok, ano? Ganda pa po yan, yung medyo masukal-sukal na yan na mabasa. Kuya, mga ilan yung mahogany dito? So, kanina dito tayo galing sa aking pinaka left side. Yan kung saan napakaraming puno ng niyog. Ito na yung mga bagong tanim. And then, liban naman po tayo dito sa aking pinaka right side. Ayan, dito na tayo sa part na to. Ito naman, puro saging siya, pero medyo
may kasukalan na yung ating pinaka right side. Pero hindi naman ganun kasukal. Puro saging na yung nandito. May mga ilang puno ng niyog and then may mga ilang hardwood. Pero still, flat na flat pa rin yung ating area. So talagang may advice ko to dun sa ating mga buyers na medyo may edad. Ayan, kayang-kayang libutin to bukod sa small cut lang tayo. So, pag flat, mabilis lang linisin si property, mabilis ikutin. Maalagaan natin ng gusto yung ating area kasi hindi siya ganun kalaki. Ang dami pa rin mahogany dito sa side na to. Ganda. Ayan, sa mga buyers ko na naghahanap ng quality property, ayan, i-avail niya po ito. So, meron kaming WhatsApp and Viber na pwede niyo pong i-message, i-call para po kung sakali magustuhan nyo, inquire na kayo sa mga ibang question po. So, willing naman po tayong sagutin. Pa-reserve niyo na po itong property na to. Ang ganda. Promise. Ayan, labas muna tayo ng pinaka property para mapakita ko po sa inyo yung tubig doon sa may banda na yun. Pero bago tayo pumunta doon, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-boundary niya to another property. Kung mapapansin niyo po yan, ang mahogany na yan, itong side na to, ito po ay pag-aari na po ng kapatid ni seller po. Ano po? So, ito po yung pinaka-barangay road po natin. Ayan. Kung mapapansin niyo rin po yung mga kubo na yan, yan po ay tinitirahan nung caretaker nitong property. So, kausap naman po namin sila. Wala naman po tayong maging problema kasi sila naman daw po ay may usap na ng ating seller. So, wala po tayong i-worries. Ang daming kawayan. Pwedeng magpagawa ng kubo. Kagandahan din po sa lugar na to, hindi po ito binabaha. Meron na rin po tayong mga street lights. Ayan. Dun po sa mga hindi ko nabanggit na details about dito sa property na to, meron po kaming description box sa baba. So, pakiclick na lang din po. Yun, ano po. Punta na tayo dun sa area. So, ayan, bago tayo magtapos ng ating vlog, pakita ko muna sa inyo yung pinanggagalingan ng source ng tubig dito. So, lapit lang tayo. Bali, ito po ay kabila ng ating property. Ito po si property. Ano po? So, ito na po yung pinaka-source ng tubig natin. Kung saan sabi ko nga po, ito po yung nagsusupply sa buong barangay dito ng water. So, ito na po yan. Ito natin. So, wala tayong worries dun sa pinaka tubig na gagamitin natin kay property. Pwede po tayo magtanim kahit anong tanim. Yan. So, may mga hose naman po ng mga nakadugtong dyan. Patungo yan sa labas. Kung saan marami tayong mga residente doon. Sako pa rin po ni property yan hanggang doon. So, mahaba-haba po yung ating frontage. Yan. Gandun yan. So, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Sa mga buyers ko po na naghahanap talaga ng isang property na quality. Ayan, ito na may offer ko sa inyo. Avail na po kayo mga farmland. Dito sa lugar na to, kung tatapusin po natin yung daan na yan, napakarami pa po mga kabahayan dyan. Marami pa po residente dyan. So, wala tayong i-worry about sa mga kapitbahay natin kasi hindi tayo mapapanglaw. Marami pa po dyan, marami nagdadaan dyan. And pasok na pasok po ang ating sasakyan.
the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching. And dagdag info lang po dun po sa mga buyers po natin naghahanap po ng mga subdivided lots. So still open pa rin po tayo sa ating mga subdivided lots dito sa Tagkawayan, Quezon, sa Lopez, Quezon. So pag mga small cut po yung gusto nyo, message nyo lang po ako. So meron po tayo mga slots na available. Meron din po tayo mga pakutugan lupa. Buhay na po kayo mga kabagan. And thank you for watching.